What's up mga kabayan? Kamusta kayo dyan? Welcome back to another vlog. At kung bago ka lang dito sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button at yung bell button para updated ka sa mga bago kong posts. At pakipindot po yung all para at least kung may bago man akong videos na i-upload ay manonotify po kayo agad sa aking mga bagong upload. So may mga nag-comment po sa ating comment section sa mga topic ko tungkol sa SSS at may nagpapakompute po. Sabi niya, magkano naman po ang mape-pension ng 1,020 ang hulog. So, base dito sa SSS table na sinasabi niya, so pag ang hinuhulog mo is 1,020, ibig sabihin, ang monthly salary credit mo ay nasa 8,500. So, tignan nyo pong mabuti kung paano. So, lagi nyo pong tatandaan yan kung paano mag-compute ng SSS pension. So dito sa sample natin, sabi niya naghuhulog siya ng 1,020. So ibig sabihin, dito sa table of contributions natin, kung 1,020 ang hinuhulog mo, ibig sabihin, ang monthly salary credit mo is nasa 8,500. So lagi nyo pong tatandaan yan pag nagko-compute ng monthly pension manually. So, ibig sabihin, hindi po tayo gagamit ng SSS pension calculator na pwede nating makita dyan sa Google. So, i-type nyo lang po kung gusto nyo, ayaw nyo mag-manual, pero estimation po yon. Pero mas accurate pag manual kahit papano. Mas accurate, hindi naman masyadong perfect, pero at least mas accurate dahil ito yung binigay ni SSS na pag-compute natin gamit ang sinasabi nilang Formula 1, Formula 2, at Formula 3. Pero usually, yun sa pinakamataas na lalabas doon na value, yun ang sinusunod nilang magiging pension nyo. Pero dito, based on my experience sa pagko-compute, pag 10 years lang po kasi ang naihulog nyo or equivalent sa 120 months, lumalabas na ang pinakamataas na computation is yung sinasabi nilang Formula 2, na ibig sabihin is 40% times the average monthly salary credit. So, ano nga ba ang monthly salary credit ng 1,020? Pinakita ko na po sa inyo. Yun po is yung 8,500. So, 8,500. So, ibig sabihin, ito yung bracket. Yung bracket na dineclare nyo yung sweldo nyo. Kaya, naghuhulog kayo ng 1,020. So, choice nyo yon na naghulog kayo ng 1,020. So, may mga kababayan natin nagtatanong, galing yata sa Hong Kong o nagtatrabaho sa Hong Kong, na kasalukuyan siyang naghuhulog ng 1,020. So, kung 10 years lang ang sinasabi niyang paghuhulog niya, sa kasalukuyan, maghuhulog siya ng 1,020 sa 10 years, is ito po ang computation. Pag tuloy-tuloy ibig sabihin kung 1,020 na tuloy-tuloy ang hinuhulog niya sa 10 years, pagdating ng 60 years old niya, makaka-claim siya ng $3,400. So mapapansin nyo yun sa equation natin, yung ang formula number 2 na sinasabi ko, is 40% times the monthly salary credit or yung average monthly salary credit. So, dito sa table, nakita naman natin na 8,500 ang monthly salary credit kung naghuhulog ka ng 1,020. So, maliwanag po ba? So, balikan nyo na lang po itong video na to para at least maintindihan yung maigi kung paano nga ba kinukompute manually yung inyong pension. So, ito, base lang po ito sa 10%, 10 years na contributions or 120 contributions. So, ibig sabihin, 40% times 8,500, bakit natin nakuha yung 8,500? Ito yung average monthly salary credit niya. Yung 8,500. Kasi naghuhulog nga siya ng 1,020. So, sa tingin ko, masyadong clear naman yung explanation po. So, pag 40%
times 8,500, kahit gamit po ang inyong cellphone, kasi may percentage naman po dyan sa cellphone, so mas madaling mag-compute. So i-type nyo lang po yung 40, tapos hanapin nyo po yung 4%. Tapos times the average monthly salary credit na makikita natin sa Google. I-type nyo lang po yung SSS contributions table at masasabi kung anong hulog nyo, titignan nyo yung monthly salary credit nyo kung nasaan bracket. So doon nyo makukuha yung average monthly salary credit na sinasabi nila. So nakuha natin yung 8,500. So ang lumabas is 3,400. Pag 10 years lang po siyang naghuhulog ng SSS. Ngayon, sigurado magtatanong na naman yan, OFW na yan, magkano naman kaya ang pepensyonin ko pag 20 years ako naghulog na tuloy-tuloy ng 1,020. So, ang gagamitin naman natin na formula is yung formula number 1. Ito po yung formula number 1 na nakalagay. Siguro nakikita nyo na sa lahat sa mga ibang YouTuber. Ito yung ginagamit nila. At usually yung mga ibang YouTuber nga nagpa-plus na po sila ng 1,000. Dahil nga sa sinasabing increase ng SSS. Pero sa akin, hindi ko pa ginagamitan ng 1,000 kasi wala pa pong nare-release yung 1,000 hanggang sa ngayon. Pero kung na-release, pwedeng tumaas yung 3,400. Magpa-plus po tayo ng 1,000 pag na-release na yung 1,000. Hindi pa po kasi inilalabas. Kaya simpleng calculations pa lang ang ina-adapt natin. So, ibig sabihin, sa formula number 1 naman, pag 20 years kasi pataas, gagamitin natin siya ng formula number 1. Yung sinasabi nilang 300 plus 20% of the average monthly salary credit plus 2% of the average monthly salary credit times CYS, yung credited years of service, yung years na naghulog kayo, minus 10. So, kung tatanungin nyo bakit ganyan yung ginawa ng SSS, is hindi ko po masasagot. Yun po yung nakuha natin formula na ginagamit nila pag pataas na yung years na paghuhulog nyo. So, yun po ang gagamitin natin formula. Hindi na po yung 40% times the average monthly salary credit. So, pag kukunin na po natin, 300 plus yung 20% ng average monthly salary, which is the 8,500, lalabas po is 1,700. Plus 2% of the average monthly salary, 170 po. Times yung 20 years na service nyo, minus 10 years, is lalabas po 10. So, 170 times 10 is lalabas po is 1,700. So, ipa-plus na po natin lahat. So, 300 plus 1,700 plus 1,700 is equals to 3,700. So, mapapansin po natin na ang difference lang po nung 10 years sa paghuhulog ng 20 years is lumalabas lang po na 300 pesos lang po ang inangat gamit ang formula na ito. Pero mag-iba po pa po naman yan. Depende po yan sa paghuhulog nyo talaga. Kung pataas kayo naghulog at paiba-iba ng bracket ng paghuhulog nyo. So, depende pa rin yan pagdating ng panahon. Pero ang pinag-uusapan natin kung talagang diretso yan ng hulog nyo is ganito. So, may possibility at least may idea po kayo na kung ano yung marireceive nyo na pension pagdating ng panahon. Is nagbibigay lang po ako ng estimation according sa gamit ng SSS na calculations nila. So magtatanong po kayo, sulit nga ba ang paghuhulog ng 1,020 sa 10 years? Yun po. Yun po yung itatanong nyo ulit. So magkano nga ba ang naging puhunan nyo sa paghuhulog ng 1,020 within 10 years? So lumalabas po na 10 years kaya naghulog ng 1,020. So, bali ang naging puhunan nyo po, 122,400.
Kung tutusin, masyadong maliit nga. Kasi ang pinag-uusapan natin is pension for life. So kung isipin nyo pong mabuti, yung 1,222,400 na nahulog nyo sa SSS is, kumbaga maliit lang. Kotang-kota ka na kung mabubuhay ka ng 60 years old hanggang 70 years old. Kotang-kota ka. Sisiw yung nahulog mo ng 122,400. Kaya sulit pa rin ang SSS. Kasi nga po, 'di ba, yung pag nag 60 years old kayo, may option po tayo na 18 months pwedeng i-advance. So let's say, yung sa sa 10 years na paghuhulog nyo lang po ng SSS, ang pension nyo nga po is 3,400 na sinasabi natin kanina. 3,400 times 18 months, ang lalabas po is 61,200 plus pa po yan. Kasi with interest po yan na ibibigay sa inyo ni SSS. So, ibig sabihin, sa 18 months pa lang, halos nakalahati nyo na yung nakuha nyo sa SSS na 122,400 sa loob ng 10 taon na pagko-contribute. So, sulit na sulit. Sulit na sulit talaga. Paano kung nabuhay pa kayo hanggang 70 years old? Di halos lugi na nga si SSS kung tutusin. Kasi nagre-receive kayo ng monthly ng 3,400. After that, after 19 months, dahil nag-advance kayo nga ng 1 month to 18 months, nag-advance kayo, makukuha nyo agad yung 61,200 plus pa yon. Kasi nag-interest na yung pera nyo sa SSS. Kaya ina-encourage ko po kayo mga kabayan na sabi ko nga sa inyo, is magandang may protection kayo pagdating ng panahon. Kasi nga, sulit nga po talaga maghulog sa SSS. So sana may naintindihan po kayo. So shout out sa lahat ng naghuhulog ng 1,020. At kung may chance pa kayo, itaas niyo pa po yung hulog nyo para at least mas malaki. Ibig sabihin, mas malaki pa ang maging benefits nyo pagdating ng 60 years old nyo or 65 years old nyo. Kasi, ibig sabihin, kung pataas yung paghuhulog nyo, expected na mas mataas din ang inyong pepensyonin pagdating ng panahon. At sulit na sulit. Kasi nga, one time, big time na may 18 months advance kayo, after that, yung pang 19, magma-monthly na po kayo. 3 years lang, ROI na po kayo. Lahat ng nahihulog nyo sa SSS, halos balik na with ganansya na. Kasi, based sa life expectancy sa Pilipinas, humahaba yung buhay ng mga tao dyan sa Pilipinas. Umaabot siya ng at least yung kumbaga yung pinakabatang namamatay dyan is 68. Based sa survey na sinasabi nila. So, ibig sabihin, kotang-kota pa rin kayo. Kung nabuhay kayo hanggang 68 lang, kotang-kota pa rin ang inulog nyo sa SSS. So, yun lang po. At kung bago ka lang dito sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button at yung bell button. Sana pindutin nyo yung all para updated kayo sa mga bago kong uploads. Maraming salamat at abangan nyo po yung mga susunod na videos natin. At antabayanan nyo po lahat ng mga tips para at least maproteksyonan natin yung pagtanda natin pagdating ng panahon. Maraming salamat and God bless. Babush!